that He's been so good to us. Amen. Totoo po ba naman mabait, mabuti ang Panginoon? Sino po makakapagsabi? Sabihin niyo po, Amen. Amen. May tao po ba dito? Alam ko po, hindi ko pa kayo pinapaupo eh. Pwede niyo po ba kamayan yung katabi ninyo at sabihin niyo, Merry Christmas! Oh, maligayang Pasko naman sa iyo! Amen, amen. Praise the Lord. Pwede na tayong kumanta. Dito ang Pasko ay sumapit na naman. Ayan. Praise God. It's a great and pleasure to meet you all in the presence of God. Alam niyo po, pinakamagandang meeting place at meeting time, ito po ang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Sino po rito nakakonect sa Lord? Amen. Diba napakasarap na kumukonect tayo sa Lord? Masarap po yung presensya ng Panginoon. Amen? It's very delicious in our souls. Amen? Kasi kumonect ulit tayo sa Lord. Amen? Napakabuti ng Panginoon. And thank you for sa ating worship team. Palapakan naman natin ng worship team. Alam mo po, maraming testimony yung pagtayo po dito eh. Maraming struggles talaga. Amen? Maraming pagsubok ang ating buhay. No? But praise the Lord, ito po yung pinapasalamatan natin, ang pagtayo natin. Ang pinakamaganda po yung nag-come ka. No? Yung pumunta ka. Yung nag-effort ka. Amen? Pwede po ba natin palapakan yung sarili natin, sabihin mo, wow, I made it! I made it! Amen, I made it! Amen! To God be the glory. Parang kasi celebrate lang po natin ng Christmas. Tama po ba? Na parang nung isang araw lang Christmas, 2023, ngayon 2020, mag-end na naman ng 2024 at hello, 2025. Amen? May kausap po ba ako? Amen? Hello, 2025. Sino po rito gusto pang magkaroon ng 2025? Amen? Nakala ko, wag naman yung Lord hanggang December 31 na lang ako. Yung palang may expiration na kayo dito hanggang 2024, December 31. But praise God, alam niyo po mga kapatid, it's a good thing po na ina-extend po yung buhay natin. In the morning, let's say thank you to the Lord because Lord, buhay pa ako. Nakita ko yung kapaligiran ko, yung mga anak ko, yung amen, mga kaibigan, amen. Heto na naman, ang December, Pasko na naman. Amen. Sino pa excited dito? Pasko na naman. Amen. Saan ba tayo excited? Sa pagpamimili? Sa pagsha-shopping? O sa pagbibigay ng padala? No, medyo struggle yata yun yung pagpapadala sa Pilipinas. No, kasi marami nanghihingi. Ate, kuya, pengen naman pambili ng sapatos, pambili ng natsubena, mga ganyan. So titignan po natin, mga kapatid, kung ano po ba ang ibig sabihin ng Christmas. Hindi ko po masyadong itatakil yung buong Christmas kasi meron pa tayo sa next Sunday and the next Sunday and the next Sunday. Amen? So, may tanong po ako sa inyo mga kapatid. Anong makakapagpaligaya sa'yo para masabi mo ang Christmas mo ay merry? Gucci. 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 Ay, sorry naman sa mga late. Sa mga late action. Paano mo naman masasabi na yung last 2023 ang pinakamasayang Christmas mo? Meron po ba rito nagsabi, yung 2020 ko, yung pinaka-the best na Christmas? Sino po nagsabi rito? Yung 2018, 2019, yung pinaka-the best. Paano mo rin ma-define na sa darating na December 25, Wednesday, 2024, ay maganda, panalo, masaya ang Christmas mo? Kapag may Gucci. Amen? Kapag may Prada. Then may nagtanong sa'yo mga kapatid, may nagtanong, kumusta ang Christmas mo? Paano mo naman ma-define ang Christmas mo? Kasi nagluwal ka ng pera. Tama ba? Malungkot pala kasi nagluwal ka ng pera. Tapos, after ng December, January, gambaro na naman, di ba? Ito na naman tayo, back to work. So, alam niyo po, maraming mga bagay talaga tayo dapat malaman kung ano po bang ibig sabihin ng Christmas. Since malapit na ang Christmas, ilang days na lang po ba ang Christmas natin? Sino nagka-countdown? Yung mga anak ko nagka-countdown. Sabi ko, ewan ko, hindi ko alam. Basta darating na lang siya. No, darating na lang yung... Kasi syempre yung mga bata, diba? Ang hinihintay lang niya yung opening ng gifts. Meron silang hinihintay. Ganun po kasi ang naka-insert sa atin, meron tayong hinihintay. Kahit magsabi ka ngayon ng
Amen? Ang tanong po, na meron nagtanong sa atin, kumusta ang Christmas mo? Ang sasagot naman natin, nag-gather kaming family, pumunta kami sa isang lugar, nagbigay ng gifts, ang sarap naman yun, nagbigay ng regalo. Di ba? Yung talagang pinaghandaan, yung regalo na yun. So, meron naman stressful ang paparating na Christmas, tama po. Siyempre, iniisip mo yung re-regaluhan mo, iisipin mo rin yung pambili ng regalo. Ano po ba sa tingin natin ang Christmas ngayong 2024? So, ano po ba? Celebration po ba ito o tradisyon? Ano po ba sa tingin natin ang Christmas? Yung traditional lang na hindi na mabubura sa Pilipino. Alam naman natin, kapag Christmas, talagang bonggahan ang dekorasyon. Mapalakihan ang Christmas tree, pagandahan, labubu, nakasabit doon. Minsan pinaghahandaan po natin yung family reunion, yung mga ihahanda nating food, yung pamaskong isusuot, yung pamaskong OOTD. Tama ba? Gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi po ako against sa mga iniisip o mga plans. Ito mga ginagawa natin is just an activities. Kaya ito yung nagiging dahilan para matakpan, para hindi natin makita kung ano yung reason ba talaga ng Christmas. Kasi lahat nakaplano na eh. Lahat kung ano yung gagawin natin, nakaplano na yan. Nakalista na yan. Sino yung pagbibigyan mo, magkano gagastusin, nakalista na yan. Siya naman talaga yung rason, tama po? Meron tayong slogan na Jesus is the reason for this season. Tama po. So bakit nagbibigayan tayo ng regalo? Birthday mo ba? Bakit si Jesus walang birthday gift? Di ba birthday ni Jesus? The word Christmas comes from the old phrases. Christes maese. So, yun yung Christ Mass. Yung Christes, which is yung Christ, the anointed one. And which is the Mass, maese or maes, means Mass or service. So, ito po pala ang ibig sabihin ng Christmas. Na kailangan nasa service tayo. Na kailangan nakatuon tayo at nakakunik tayo dun sa Creator of the universe. In Luke chapter 2, 6-17, mag-storytelling tayo. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Ang panahon kasi dati, mga inns, hindi siya hotel. So, wala namang hotel dati. Ang nakalagay doon, inn. Hindi naman motel or hotel. Ang sinabi doon is yung guest room. 8, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Bumaba yung anghel, mga kapatid. Bumaba yung anghel, at hindi lang basta anghel. They were terrified. Ibig sabihin, sobrang natakot sila. Ibig sabihin, dun pa lang sila nakakita ng ganong kakaibang tao o image. Kaya natakot sila. Verse 10, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths, lying in a manger. And suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, look at this. Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. When they had seen him, they spread, sino po ito yung mga shepherd? They spread the word concerning what had been told them about this child. Kapatid, kung titingnan po natin itong story na ito, napakaganda. At kung sino yung ginamit ng angel, ng Lord. Sino yung kinatagpo ng angel. Amen? So ito po yung first Christmas celebration.
Nung ipinanganak si Jesus, parang isang ordinary night lang. Lahat ng tao busy. No, lahat ng tao nasa work, nasa business, nasa party, nasa family. So lahat ng tao busy sa kanya-kanyang buhay, mga kapatid. At hindi nila napansin that the kingdom of heaven is among them. Biruin mo, nandyan na sa kapitbahay mo si Jesus, yung Messiah, ipinanganak, pero hindi alam ng kapitbahay. Tama po? And in our generation, big deal ang Christmas ngayon. All over the world nagse-celebrate. And what is that celebration is all about? The OOTD, the SOCMED. Amen? Para makita sa SOCMED mo at masabi ng magko-comment, sana all. Amen? Bonggahan ang Christmas tree. Amen? Gift-giving, party-party. Ooh. When Jesus born that night in a manger, napatahimik ang kapaligiran. Pero ang buong kalangitan nagse-celebrate that Jesus is born on earth. Alam niyo po, na even si Mary nag-struggle that time kung saan siya manganganak. Walang lugar, walang available, there's no room, sabi doon, lahat puno, lahat sarado. Pero ibo manganganak ka na, hello, saan ako manganganak? Meron ako napanood sa FB, no, nanganak siya. Yung asawa niya nag-drive, sobrang traffic. Manganganak na nabutas na yung water niya. So, doon na siya nanganak. Ibig sabihin, mga kapatid, ang taong manganganak, hindi na nag-iinarte. Kasi kailangan niya na malabas. Kailangan niya na makita at mahalikan at mayakap yung baby niya. Tama po? At kapag lumabas na yun, masasabi niya, oh, hindi. Masasabi niya, ang ganda ng anak ko. Ang tanong lang po, may lugar pa ba sa schedule natin si Jesus? May lugar pa ba si Jesus sa ating mga plans? May lugar pa ba si Jesus sa ating mga puso at isipan ngayong Christmas, ngayong Pasko? Kasi lahat busy. A reminder lang po na don't be too busy that we don't have time for Jesus. A reminder to us na don't get too busy na wala ng room para sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na parang dumaan lang yung Pasko. Naghanda lang tayo, nakaraos, salamat nakaraos sa gastos. Na parang isang tradisyon lang yung nangyari. Amen. So sobrang busy po natin, hindi na tuloy natin nare-reflect yung ginawa sa atin ng Diyos buong isang taon. Ano bang ginawa ng Diyos sa iyo buong isang taon? Kamalditahan ba? O kabutihan ng Diyos? Amen? Pinahirapan ka ba ng gusto ng Panginoon sa trials at struggle mo? O talagang tinulungan ka ng Panginoon doon sa trials at struggle mo? Makikita po talaga natin kung gaano kabuti. Kaya tama po yung that He's been so good, yung kinanta po natin. Totoo po talaga. Ni kahit isang minuto, hindi man lang kinalimutan ng Diyos ang kabutihan na sa iyo. Minsan hindi na natin naalala kung paano dumating si Jesus sa buhay natin. Sa sobrang busy po natin. Amen? Nami-miss out natin yung presence ni Jesus during this season. Amen? Balik po tayo dun sa story. Buti na lang merong nagpatuloy sa kanila. Malayong kamag-anak pala ni Joseph, yung nagpatuloy sa kanila. Ibig sabihin, binigyan sila ng room. Binigay ba yung room dahil kamag-anak o dahil yun na talaga yung ibinigay ng Diyos? O dito ka. Hindi ka dun sa kingdom, hindi ka dun sa kaharian. Dito ka. Namili ba? Hindi. Planado yun. Amen? Buti na lang, pinatuloy sila Mary at Joseph, pero dun nga lang sa lower room, kung saan andun yung lahat ng uri ng hayop. Amen? Imagine mo kapatid, pinanganak ka ng nanay mo sa bodega na sobrang ang dami-dami ipis, daga, pusa, aso. Sige, paki-imagine nga mga kapatid. Amen? Amen? Maraming langgam. Magpasalamat tayo dahil pinili tayo sa hospital, sa magandang bed. Amen? CEO ng heaven, inventor ng universe, human creator, pumunta ng earth. Walang matuluyan. He is the God. He is the Prince of Peace. He is the King. Pero walang matuluyan. Tanungin ko po kayo mga kapatid, kung tutuloy si Jesus sa inyo po ba siya papupuntahin? Sa parte ng buhay o sa parte ng bahay niyo? Meron po bang parte si Jesus sa loob ng bahay ninyo?
Meron bang pagkakataon o meron bang every time, every moment o moment with God? Di-devotion ka, nananalangin ka, nandun ba sa living room nyo? Kami po, nagpo-pray po kami, it's either in the living room, sa sala, sa table talaga, or it's either dun sa bed, sa room po namin mag-asawa. Dun po talaga kami nag-meet to pray, to meditate, to read the Bible every night. But thank the Lord, hindi inaalis ng Panginoon yung ganong devotion. And even sa mga bata po, pasalamat po tayo sa Panginoon dahil kinoconvict tayo ng Holy Spirit. Alam niyo po, ang pinaka-danger kapag wala ng conviction ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Bilang isang Kristiyano, sabi ng Lord, mag-church ka, sabi ng Lord, magbasa ka, o sabi ng Lord, ito gawin mo mabuti. Amen? Pero kapag wala ng conviction, hello kapatid, manalangin ka na at mag-fasting ka na. Amen? Si Jesus walang room sa earth. But then the Lord showed us that everyone is invited to come and worship at the feet of Jesus Christ. Come! Everyone's invited. There's so much room in the house. Tingnan niyo po yung katabi niyo. There is so much room in the house of the Lord. Amen? All we have to do is to invite. Gusto niya pasukin yung mundo mo. Kasi sa sobrang yaman ng tao, nakabuild ng sariling mundo. Gusto ko lang mag-isa. Kapag galit ka, nag-create ka ng sarili mong mundo. Huwag niyo kang pakialaman! Tatadyakan mo pa yung aso mo. Gusto niya pasukin yung mundo mo. Gusto niya makita yung binabago ka ng Panginoon, umaayos, sumasagana ka. Gusto niya makita yun, mga kapatid. Amen? Gusto makita ng Panginoon yung sumasagana ka dito sa earth. Kasi alam naman natin, lahat tayo pupunta ng langit. Tama ba? At dito pa lang sa lupa, gusto ng Lord makita ka, sumasagana ka, bumubuti ka, nagbabago ka. Amen? Yung nagiging katulad ka ni Kristo. Alam niyo po ba na yung unang bisita ni Jesus, dun sa manger, yung mga shepherd. At yung mga shepherd na yun, dun nagpakita yung anghel. Nasa akala nila magugunaw na ang mundo. Kasi yung mga times na yun, kapag dumating ang anghel, meron mangyayari. At meron naman talaga mangyayari. It's either a good news or message of destruction. Dalawa lang po yun. Pero pagbaba ng anghel that time, good news yun. Amen? 400 years of silence, hindi talaga. Wala ng prophet that time. 400 years, nag-silence ang Lord. And then, that time, bumaba ang anghel sa shepherd. Sa shepherd pa. Bakit hindi sa king? Bakit sa shepherd pa? Alam niyo po ang ibig sabihin ng mga shepherd? Sila po yung mga, kung i-define po natin yung shepherd, sila po yung mga outcasts. Yung hindi mo masasama sa celebrations, yung mga jologs, mababang uri yung trabaho nila. Ito mga shepherds na to, yung walang pinag-aralan. Kaya yun lang yung trabaho nila. So, walang gustong makihalubilo sa kanila. And wala silang karapatan para makihalubilo rin sa ibang tao. Kasi nga, ang baba nila. But then, mga kapatid, yung mababa na yun, binigyan ng pagkakataon ng Lord. Sila pa yung pinagkitaan. Amen? Sila pa yung pinagdalhan ng good news. Sila pa yung ginamit ng Diyos to spread the good news. Sabi dun sa 17, when they had seen Him, they spread the word concerning what had been told. Ibig sabihin, nakita nila, pinagsabi nila. Kaya yun po yung pinakamaganda dapat na mangyari sa atin. Nakita natin, na-experience natin si Lord. Sino rito yung na-experience si Lord? Na-feel mo ba si Lord? Kasi kapag na-feel natin talaga yung pinagsasabi natin eh. Tama? Ano po ba yung bagong movies ngayon? Alam niyo yung ano? Yung Catherine Chay Alden? Ano yun? Hello, Love Again. Tama ba? Ay, grabe, trending na trending ngayon. And even si Maris, tsaka si Anthony. O, sino yung hindi nakakilala? Kasi nga ini-spread mo, alam mo po, sa gitna ng trabaho ng asawa ko, ang isasend sa akin si Maris tsaka si Anthony. Pero pati siya nakikichismis. What's the point, mga kapatid? Is that a good news? Hindi. Hindi sa good news, mga kapatid. Sino po nakakasunod po sa ating kwento? At dahil shepherd nga lang po sila, wala silang karapatan na tumuntong kahit doon sa temple. But these shepherds, they are so blessed. They are so blessed. Katulad mo. You are so blessed, mga kapatid. There's a lot of people out there. Mas inuuna ang iba
kaysa sa Panginoon. Tama po? Kaya sabi ko kanina, di ba, palakpakan niyo yung sarili niyo at sabihin mo sa sarili mo, I made it. Amen? Kahit masakit ang paa, masakit ang lalamunan, di ba? Effort to, Lord! Effort to! Amen? Ang lamig-lamig ngayon. But then, praise the Lord. Nagkita-kita po tayo lahat. Amen? But they're so blessed dahil sa kanila nagpakita ang anghel. Amen? Para sabihin ang magandang balita na ipinanganak ang Messiah, ang Savior. Amen? Ang mga shepherds, ang unang kinausap, ang unang ginamit, right? Para maghatid ng magandang balita. Isang katulad ko at isang katulad mo ang binigyan ng time, ng chance ng Lord para maranasan mo yung miracle, para maranasan mo yung healing. Amen? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para maranasan siya. Kasi kapag naranasan mo, i-package na yun eh. Meron ka ng kagalingan, meron ka ng salvation, tama? At meron ka ng eternal life, mga kapatid. If you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen? Matatanggap mo yung buhay na walang hanggan. Na-experience nyo na po ba na ma-outcast sa family? No, kahit sa family, no? Kitang-kita na hindi ka favorite. Kasi yung ulam ng kapatid mo, pork chop. Ikaw, ketchup. But the Bible said in 2 Corinthians, in 1 Corinthians chapter 1, verse 27, nakarelate ba, bro? Instead, God chose things the world considers foolish. Kino-consider tayong foolish. In order to shame those who think they are wise. Bakit hindi tinawag yung matatalino? Bakit tayo tinawag? Kasi sobra yung puso natin sa Lord kapag na-inlove. Ganun pala yung mga foolish. Tingnan mo yung sarili mo. Sobrang in love sa Lord, kaya ako nga nandito eh. Tama? Amen? God chose you to be His witness to His amazing works na gagawin na sa buhay mo. Witness ka para sa family mo, sa katrabaho mo, witness ka para sa barkada mo, witness ka para sa makakakita sa'yo na binago ka ng Lord, born again ka, Christian ka, wow, praise God. God wants to use you, mga kapatid. If God used shepherds, bakit hindi tayo gagamitin ng Panginoon? Sino yung shepherds? Diba? Mga outcasts. But then, mga kapatid, hindi tayo outcast. Marami tayong kaibigan. Sino rito maraming kaibigan? Gamitin po natin yun. Gamitin natin yung lakas. Amen? Just ask the Lord, bago ka umalis sa bahay, Lord, bigyan mo ko ng masisyaran. God wants to use us. If God can use anything, God can use you. Amen? God wants to invite all the people. Kaya nga yung title natin, Come. Basta mag-come ka. Amen? And the rest, bahala na si Lord. Ang pinaka-importante doon yung nag-come ka, yung pumunta ka. Para ma-witness natin yung kabutihan ng Diyos sa atin araw-araw. Merong ginagawa ang Diyos. Hindi mo lang alam. Meron talagang ginagawa na mabuti ang Panginoon. There is so much room in the house of God. Amen? Maraming darating yan, maraming darating. What if yung pinagpupray mo, nausap na siya ng Lord, na-feel na siya ng Holy Spirit, tapos ikaw wala ka pang ginagawa. Pinagpupray na natin yung tao na yun. All we have to do, kapatid, invite them. Invite them. And you are so much welcome to worship Jesus at His feet. So, biro mo mga kapatid, sa lahat ng pagpapakitaan ng anghel, itong mga shepherds ba? Parang yung katabi mo. Parang tayong lahat. Amen? Sa dinami-daming tao, ikaw pa yung pinili ng Panginoon para ma-witness yung kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Gusto mo bang ma-witness? Yung gumaling ka? Yung pinag-pray mo tapos gumaling? Yung pinag-pray mo tapos yumaman? Ang pinakamaganda po rito yung pinili tayo para maranasan natin yung presensya ng Diyos. Kasi nga kapag meron din tayo sa presensya ng Diyos, sobra-sobra yung init natin eh. Amen? Sa kalagitnaan ng lamig, pero mainit tayo sa Panginoon. Planado ng Lord ang lahat. Alam mo ba na planado ng Lord na pumunta tayo dito? Na magkaroon tayo ng church dito? Na kahit sa sobrang layo-layo mo? Amen? Planado ng Lord na makarating ka rito. Planado ng Lord na mag-meet tayo ngayon. Hindi po ito aksidente.
na na-invite ka o pumunta ka rito o ikaw ay naatasan ng Panginoon mag-solid, hindi po yan aksidente. That is plan. Purpose lahat ito ng Diyos. Amen? Gusto niya na makilala mo pa siya. Amen? Makilala mo pa siya, papasukin mo siya sa iyong puso. If you would like to invite Him as Lord and Savior, talaga magpapakilala ang Panginoon sa buhay mo. Amen? He is God, He is mighty. Wala tayong pag-uusapan about the mighty, the glory, the faithfulness of God. No? Walang makakahalin tulad. Kahit napakabuti, napakabait ng katabi mo, wala pa rin halin tulad dun sa greatness ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Para naman mag-simusin ng Lord. Amen. Papasukin po natin siya sa puso po natin. Magkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Alright? The truth is, we are bound naman talaga sa hell. We are destined to hell. Buti na lang, no? Bumaba si Jesus Christ talaga. Buti na lang. What if kung hindi bumaba si Jesus? What if kung walang God na sobrang mahal na ang kinreate niya? Hindi niya ipapadala si Jesus. But then, God is so loving. Yung puso niya, gustong kumunik sa puso mo. Ganun kanya inaalagaan, mga kapatid. If you don't care about yourself, God cares about you. God really loves you. If you don't love yourself, there is God who really loves you so much. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Kaya ayaw ka niya mapunta sa hell. Kaya at this very moment, mga kapatid, very important po na maintindihan po natin kung bakit bumaba si Jesus Christ to give you eternal life. Siyempre, lahat po tayo gusto ng eternal life, right? All you have to do is to receive, believe, and accept Jesus Christ as your own personal Savior. Romans chapter 10, verse 9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that Jesus Christ rose from the dead, sabi doon, you will be saved. You will be saved, mga kapatid. Believe, accept, receive. Jesus Christ rose from the dead, and you will be saved. Amen. Kung alam mo lang, mga kapatid, kung gaano ka kamahal ng Lord, sabi ni Jesus, mamamatay ako dahil sa'yo. I'd rather die than to live without you.